ihanda na po natin yung mga kailangan para makagawa tayo ng scrunchies. So, kailangan po natin ng needle, gaya ng safety pin. Kailangan din natin ng elastic o yung garter, sinulid, at yung tela. Kailangan din po natin ng gunting at optional clip. Pwede rin po natin gamitin yung sipit na ginagamit natin pag naglalaba tayo. Optional lang naman po ito. Next, maglagay na tayo ng sinulid sa karayom. Kuhain po natin ang sinulid at ang gunting. Gupitin natin itong pa-diagonal. Bakit? Para mas madali pong maipasok sa karayom. Ngayon, gaano ba haba yung sinulid na kailangan natin? So, ilatag po natin yung fabric. At katapos, tansyahin natin na yung sinulid kasing haba nung tatahiin natin o yung fabric. Lagyan lang natin ng konting allowance. Pagkatapos, buhulin po natin ito. Pwede nating doblehin yung buhol para secured na secured po. Next ay ilatag natin ang fabric. Tapos, tiklopin po natin kagaya nito. Kung yung fabric natin ay may print, yung side na may print po, ang nasa loob. Parang ganyan. Tapos, pantayin lang natin. Ayan. At kung mapapansin nyo po, dito sa fabric, nilagyan ko siya ng tanda. Dinrawingan ko lang po siya ng line. Bale, ito yung magsisilbing guide kung saan natin tatahiin. Ayan. Diyan po. At mapapansin nyo din, meron po akong nilagay na dalawang line dyan. Ibig sabihin yan, hindi natin tatahian yung pagitan na yan. Lalaktawan po natin. Simulan na nating manahi. Ang gagamitin po nating stitch, ang tawag sa stitch na ito ay straight stitch or running stitch. Bali, magiging ganito po yung itsura niya pag tinahi natin. Paano ba ito gawin? So, ipasok natin yung karayom doon sa fabric. Hilahin. Ingat lang po tayo na huwag tayo matusok. Dahan-dahan lamang po. Ayan. Tapos, ipasok natin ulit doon. Hilahin. Pagkatapos, ulitin lang po natin yung ginawa natin. Pasensya na po kung nawawala sa camera o sa focus yung pagtatahi. Ayan. Paano kung kumukulot yung tela? So, okay lang po yan. Hilahin nyo lang po ng dahan-dahan para mag-flat siya. So, okay lang din kung may mga natatasta sa gilid. Gupitin na lang natin mamaya.
Tapos ituloy lang natin hanggang doon sa linya na ito. Ayan. Paano naman kung kung yung tela po ay ganyan, na hindi siya pumapantay habang nagtatahi kayo? Ayan. So, pwede natin gamitin yung clip para magsisilbing guide siya. Ayan. Para hindi na tumabingi yung tela natin. O pwede rin natin gamitin yung safety pin, tusok lang natin, tapos iusog na lang natin habang nagtatahi tayo. Okay, so ituloy lang natin. Ayan. So, nakarating na tayo sa linya na ito. Buhol lang po natin. Yung space po pala na iniwan natin na bakante, na walang tatahiin, siguro mga 1 or mga 3 inches mula dun sa kabilang dulo. Huwag po masyadong malayo sa dulo kasi mahirapan tayo mamaya. Mamaya makikita nyo kung bakit natin iniwan na hindi nakatahi yung parte na iyan. Ayan. So, i-secure lang natin yung buhol, tapos gupitin. Next ay tahiin naman natin itong part na ito. Sa part naman na ito, ibang stitch yung gagamitin natin. Ayan. Ang tawag dito ay back stitch. So, ganyan. Pasok lang po yan. Ayan. So, ganyan yung magiging paraan ng pananahin naman natin ngayon. Itong stitch po na ito, mas matibay ito kaysa sa running stitch. So, dun sa mga susunod na scrunchies na inyong tatahiin, pwedeng ganito na yung gamitin yung stitch. So, pasok na natin. Ingat lang tayo na baka matusok po tayo ng karayom. Yan. Tapos, ibabalik lang natin doon. Yan, doon natin siya tutusok. Hilahin. Tapos, yan. Doon naman natin siya tusok sa may bandang unahan. Tapos, ulit-ulitin lang natin hanggang sa makarating tayo doon sa dulo. Kung yung sinulid natin ay maiksi na, yan, huwag natin nahayaan na maging sobrang iksi yung sinulid natin. Palitan natin ito agad. Okay? So, natapos na natin tahiin doon. Ngayon, babalik na rin naman natin yung tela. So, kuhain po ninyo yung safety pin. Ipin nyo po dito sa may bandang dulo. Ayan. Tapos, ipasok yung safety pin sa loob. Tapos, kapakapain nyo po hanggang sa makarating sa kabilang dulo. Ayan. Hila-hilahin nyo lang po. Ayan. Okay? So, kung makalabas na siya doon sa kabilang dulo, hilahin lang natin dahan-dahan. Dahan-dahan lang po kasi baka mabatak naman yung tela. Okay? So, paano kung bumara? Ayan, parang ganyan, bumara. Hilahin nyo lang po ng dahan-dahan doon sa dulo. Ayan, ayan, luluwag din yan. Okay. So, yan, nakagawa na tayo. Naibaliktad na natin. Tanggalin lang natin yung safety pin. Tapos, i-flat natin ng konti. Ayusin natin. Ayan. So, hanapin nyo po yung butas. Okay.
Ngayon, ilagay ulit natin yung safety pin doon sa dulo. Tapos ang gagawin natin, ilalabas natin itong dulo na to doon sa butas na hindi natin tinahian kanina. So, ilabas lang natin doon sa butas. Okay. Ayan. So, ayusin lang natin. Ayan. Okay. So, ngayon naman, kukuhain natin yung kabilang dulo. Tapos, ang goal natin, maipasok siya dun sa butas. So, tingnan nyo pong mabuti kung paano ko ito ipapasok. Tandaan nyo po yan, ganyan dapat. Yan. Hindi siya dapat umikot. Hindi dapat bumaliktad yung tela. Kasi masisira yung forma ng scrunchie. Yan. So, dapat nakatapat yun. Yung parte na tinahian natin dun sa kabilang dulo. Okay? Yan. So, yung line na yan. Okay? Ganyan. So, ipasok lang po natin. Pwede nyo gamitin yung safety pin. Pwedeng hindi na din. Ayan. So, ipasok na natin. At pag nailabas na natin siya doon, pantayin lang po natin yung magkabilang dulo. So, dapat mag-meet sila. At dapat magkatapat yung part na may tahi. Okay, gupitin lang natin yung mga natastas. Ingatan lang natin na wag magupit yung mga natahian natin. Yung sinulid. Okay. So, pantayin lang natin. Ayan. So, ngayon, tatahian natin yan ng paikot. I-secure lang natin yung part na ito. Ayan. Secure po natin mabuti. Tahian natin ng mga 1 cm siguro yung allowance niya. Ayan. So, pwede po nating ingat lang po tayo sa daliri natin. Baka matusok po tayo. Ayan. Backstitch po yung stitch na gagamitin natin para matibay. Okay. So, tahiin lang po natin ng paikot. Mas maganda kung mas maliit yung stitches. So, pwedeng ganyan yung forma ng daliri natin. Oops, sumabit. Ayan. So, pwede nyo pong gayahin yung forma ng daliri ko po para magsisilbing guide doon sa damit at mas madaling matahi. Ingat lang po na baka matusok. So, yun. Tapos na nating tahiin. Next naman na gagawin natin, hilain po natin. Ayan. Hilain natin. Ito yung isa sa mga fun part nito. Ayan. Okay, pagkahila nyo. Ayan. So, nakagawa na tayo. Naidugtong na natin yung scrunchie. So, unti-unti na siya nagkakaporma. So, ngayon naman, ang gagawin natin, ipapasok natin yung elastic o yung garter. Dun sa binili nyong kit, mapapansin nyo, mahaba po yung garter. At mayroong mga tanda. May mga mark.
So, ibig sabihin ng mark, dun nyo po siya gugupitin. Gugupitin nyo siya pagka naipasok na natin yung garter dun sa fabric. Okay? So, gamitin po natin ulit yung safety pin. Ayan. So, ang laki ng gamit ng use nitong safety pin po, ano. Ayan. So, ipasok natin doon sa butas. Tapos, kapakapain natin hanggang sa makarating tayo sa dulo o maiikot natin yung garter. Ayan. Tapos, labas lang natin. Ayan. Tapos, pigilan natin ito. Gamitin natin yung mga daliri natin para mapigilan. Ayan, parang ganyan po. Ayan. Pasensya na po kayo, kaliwete kasi ako eh. Ayan. Okay. Ayan, so gupitin natin doon sa mark. Tapos, buhulin po natin. Tanggalin niyo yung safety pin, saka buhulin natin. Ayan. So, make sure natin na mahigpit yung pagkakabuhol. Tapos, gupitin natin yung allowance. Pero, huwag masyadong maikli kasi baka naman matanggal yung buhol. Okay? Ayan. So, ayan. Konti na lang mabubuo na yung scrunchie. Ngayon, ilalak naman natin yung natitirang butas. Ang tawag naman sa stitch na gagamitin natin ay ladder stitch. Ladder stitch kasi, yung para ng pagtatahi, yan, para siyang ladder. Ganyan. So, itatahi natin ito sa ilalim. Sa ilalim manggagaling yung sinulit. So, magsimula po nating tahiin ito. Yan, magbibigay lang tayo ng allowance mula dun sa huling stitch na tinahian natin. Okay? Ayan. So, pinasok ko siya noon. Sundan nyo na lang po yung video. Ayan. Dito sa side na to, tandaan nyo yung side na yan. So, pinasok ko siya doon. Doon ko din siya ilalabas. So, next naman, ipapasok natin siya doon sa kabilang fabric. Kapantay nung huling butas na tinahian natin. Okay. So, pwede natin gamitin ulit yung clip para mas madaling manahi. Okay, so ipasok nyo lang doon. Then, yun. Maganda po yung stitch na ito kasi naitatago niya yung sinulid. So, mamaya makikita nyo na tago yung tahi natin. No? Pero kung nahihirapan po kayo sa tahi na ito, pwede nyong i-running stitch na lang. Okay lang yun. Okay. Pero recommend ko talaga ladder stitch.
Ayan, so papansin nyo, hindi talaga kita yung tahi po ano. So, hila-hilahin lang natin ng gently. Isa pang paraan para mapadali yung paggawa ng scrunchie, kung may fabric glue po kayo, pwede nyo yung gamitin. Yun yung ginagamit ng ibang nananahi ng scrunchies. Diba? Nakatago yung tahi. So, ilak na lang po natin. Yung lock natin medyo nakalabas, pero okay lang po yun. At least konting part lang yun. Konting sinulid lang yung nakalabas. Ayan. So, nabuhula natin. Gupitin po natin. Ayan. Ayan. Nakagawa na tayo ng scrunchie. So, ito yung iba ko pa pong gawa na scrunchie. Ayan. So, ayan yung ginawa natin kanina. Tapos, ito yung iba. Ayan. Ito, made of satin naman to. Ayan. So, ito, tinahi ko yan sa sewing machine. Kaya medyo iba yung forma niya. Okay. So, ito din, mga kamay lang po yan. Tahing kamay lang yan, except dun sa white. Okay, so salamat sa panonood ng tutorial. Sana may natutunan po kayo. At dun sa mga gustong bumili ng scrunchie kit, DIY scrunchie kit, nasa description box po yung link. Thank you very much.